Ano ba ang buhay ng isang OFW sa New Zealand? Bago ang lahat, ako nga pala si Paring Mike. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, hayaan yung ibahagi ko sa inyo ngayong araw na to kung paano ang buhay namin dito, o ako mismo dito sa New Zealand, kung paano lumilipas ang isang araw. I-share ko sa inyo ang isang araw ng buhay ko dito sa New Zealand. So para kayong mga nasa Pinas or kung nasan man kayo, magkaroon kayo ng idea kung anong buhay namin dito. Kasi in general naman yung mga nangyayari ito, paulit-ulit lang, halos pare-pareho lang. So yung sa akin i-share ko sa inyo, at sana ma-enjoy nyo. So balikan ko kayo mamaya, nasa biyahe na ako ngayon. Medyo malapit na ako. It's ngayon ay 6:40 na ng umaga. 7 AM ang call time. May 20 minutes pa ako para bumiyahe. See you tayo mamaya doon, ha. Alright, welcome back everyone. Nandito na tayo sa ating site office. Konting morning brief lang, then takbo na sa trabaho. Doon magaganap ang morning brief namin dyan sa anong yan. Wala yung truck, ah. Hi, David. Standing. Will be the spotter for muscles of the community. So yun, tapos na ang ating morning brief. Papunta na tayo sa ating equipment. Yung ibang kasama ko, nandun sila lahat. Ako lang mag-isa rito. Dati na namin tong project eh. Ayun siya. So yun, balikan ko kayo mamaya. So ayan ang ating unit. Doon tayo nag-park. Ito ang ginagawa natin. Yung stockpile na yan, yung lupa na yan, nandun yan kahapon. Kung makikita nyo yung kulay brown na yun, doon tayo nag-umpisa. So ayun, nandito na tayo. Stockpile ko lang yan. Tapos lilipat tayo doon sa kabila. Doon sa may nakita nyo yung kulay, yung sasakyan na yun, yung puti, ayun, doon tayo lilipat bukas. Sa Lunes, Sabado ngayon eh. Ang unit natin ay CAT 323. Putik. Grabe. So bago tayo mag-start, kayo sa mga baguhan or mga gusto mag-aral ng heavy equipment, ito ang una nyo munang pag-aaralan, ha. Matuto kayong mag-check ng inyong unit. Wait lang, ha. Itong ko muna rito. Blow off ba tawag dito? Blow bags.
Blow off yata pagkas heavy. Battery, lights, oil. Ito yung oil. Bagong change oil linis pa. Water. Ulitin natin. Blow off. Battery. B, battery. L for light. O for oil. O, yung oil. Then oil, blow off. Water sa radiator. Then blow off. Air, ito wala naman tong air eh. Ayan, nasa level naman, kita nyo ba? Madilim yata. Ayan, nasa level naman siya. So dapat dito siya sa pula na to eh. Kita nyo ba? Ayan, sa pula na yan. So nasa level naman siya. Bakit kaya na naman sumabit ka? Oh my goodness. Sumakasahit sa putik eh. So ayan. Check natin ang ating battery kung naka-on na. Naka-off yan. On. Ito yung tubig. Ang ating radiator, coolant. All goods naman. So far so good. Saan galing to? Ba't pumasok dito? Yeah. At hindi pa yun dyan natatapos. Pagkatapos nating mag physical check up, kailangan wait lang ha, naka-document yan. Wait lang, hintayin nyo ako. Naambon mga pare. So hindi kami sure kung makaka 8 hours kami ngayon. Naisulat ko na pa man din sa timesheet kong 8 hours. Wait lang ha. Sabit mo natin ating mga bags, ating baunan. Malakas ang ulan mga kaibigan, mga par. Mga pare, lumalakas ang ulan. So ito yung sinasabi kong dapat nakadocument. Kahit i-check mo yan, kahit nag-check araw-araw, kung hindi mo siya sinusulat dito sa pre-start, ito yung pre-start o checklist sa atin. Pag may biglang inspection, wala, baba ka sa unit. Ang mga check mo rito, cabin access or yung tungtungan mo kung malinis ba, mga seat belts o trash, yung mga trash natanggal mo ba, air conditioning working, UHF radio, yung transistor ba yung radio? Hindi, yung radio communication. Tapos inikutan mo ba yung trucks mo, yung mga guards, hydraulics, mga pins, pivots, trucks, bucket, yung check oil and water, grease levels, mga visible damage,
dirt and debris, steering, gauges, fuel, temps, quick hitch, tapos pirma sa ilalim. So that's it. Araw-araw yan. So kahapon ako nag-umpisa dito sa project na to. Opening to eh. Kasi last year ginawa na namin to. So may naiwan pa, panibagong project. Panibagong project pala, panibagong kontrata. So new project to. Yan, kahapon lang ako nag-umpisa, Friday. Chinek ko yan lahat kasi wala naman tong problema. Yung isang unit doon, mas bago yon. Mas hindi hamak na, mas bago. Kasi ito ay 614. Tapos yun ay basta bago yun. 1,000 lang ang ano nun. 1,000 lang ang hours nun. Ito ano na to, 3,000 plus. Yeah. Kaya lang may GPS to. Kaya itong pinili ko. So bago ko makakalimutan, meron pa nga pala kami tinatawag dito na take 5. Bago lang to. Bagong dagdag sa trabaho. Ang patagal. Reklamador eh, no? So yan. What is take 5? Take 5. Lagi mo siya, bago ka mag-umpisa ng trabaho, parang i-remind mo yung sarili mo. So take 5. Kasi bakit take 5? Kasi 5 fingers o 5 safety measures to. Una, stop and look. 2, think through the job. 3, identify the risk. 4, control and communicate. 5, do the job safely. So kanina nagawa ko na naman yan. So at saka kahapon ko pa to ginagawa. So ngayon gagawin ko na lang ulit. Gagawa tayo ng bago. Oh my goodness. Sa mga hindi pa nakakagamit ng cut ha, ito para sa mga baguhan lang. Patayin ko ulit. Ito ay keyless na ha. Alam ko marami nang may alam sa inyo, pero ito ay para lamang sa mga hindi alam. Okay? Turn on. At yung iba merong mga passcode katulad niyan. So alamin nyo na lang sa supervisor nyo kung anong passcode. Pero dito sa amin, kalimitan alam na namin. Andito lang siya sa unit. So, open ko muna ha. Ayan. Yun. All good. So, ayan. Ito naman yung sa GPS natin. Matik, alam na ako nung bubuksan pagka GPS. So ayan. Okay. Fasten seatbelt. Operator 1. Alright, all good na. Checklist, nakapag walk around na tayo. Checklist. And then start. Ready to go. Ay, lakas na ng ulan. Start auto warm up.
yun, update sa ginagawa natin. Alas 12 na tanghali, so ngayon pa lang tayo matatapos. Konting linis-linis lang, lalabas na tayo rito sa ating hawla. Diyan siya na kayo sa boses ko, medyo para akong sisipunin. So hindi naman to kailangan talaga ng malinis na malinis kasi tatambakan pa namin yan. Tayo. Yo, quick update guys. Nadala ko na yung digger natin. Yun, nakaparada na siya dun. Kukunin ko na lang yung ating service para makapunta na tayo sa kabila. Nag-aantay sila dun. Sama talaga nakipakaramdam. Tayo. Yeah. Alright. Sige, balikan ko ulit kay Mami. In-update ko lang kayo na natapos na tayo sa ating ginagawa. Balikan ko kay Mami pagka nandun ako sa kabila. See you guys. Dito na nagtatapos ang aming maghapon. Yeah. Ay. So ayun. 2:30 na ng hapon. Alas 3 pala, alas 3. Alas 3 na. So ayan, nakita nyo, ganun lang ang maghapon natin. Sabado. Wala yung supervisor namin kaya ay. What's that? Kaya medyo maluwag-luwag yata ngayon. Pero ganun din naman kahit nandito, parehas rin ang trabaho. So sama talaga ng pakaramdam ko. So ayun, dito na siguro matatapos to. Mamaya pag uwi ko, tingnan natin kung ano mangyayari. Pero sa ngayon, parang mawawala ang boses ko. Sobrang may lakad pa naman ako bukas. So siguro ipapahinga ko lang to ngayong gabi. Tapos baka bukas okay na to. See you guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Ngayong maghapon ng isang construction worker sa New Zealand. Hindi pa ako nakakawit, 3 years na ako rito. Sayang ang pamasayang mahal. Sige guys. Yan, pagka uwi luto naman tayong lugaw.